Yo, what's up, Boss Paldo in the house, yo. May tips nga pala ako sa inyo, guys. Ito nga pala, ayan, kung nakikita nyo, epoxy steel. Kung motor nyo ay may radiator, so ito ang ginawa ko nga pala sa radiator ko, guys, kung napapansin nyo, ayan, oh. Kasi yung radiator ko na yan, nagkaroon ng butas yan, dalawa yung butas yan. So dinala ko na sa sa gumagawa ng mga radiator. So ang ginawa lang nila, sabi plastic na lang yung parang plastic lang yung pinanghinang nila. Kasi pagka nga raw yung alloy, pwede raw masunog yung radiator, pwedeng lumaki yung butas or may madamay na parts na iba. Kaya ang ginamit nila, parang plastic lang siya na ininit na dinikit. Pero ayun daw yung pang ron, pang talaga sa radiator pag may mga butas. Pero tumagos pa rin, guys, nabutas pa rin. So eto, nag DIY na lang ako na lang gumawa nito, guys. Ayan, bumili ako ng epoxy. Ayan, epoxy. Yan, hinahalo ko yan, hardener, tapos epoxy. Kasi pag tumigas yan, guys, parang bato, grabe ang tigas yan. So ganyan ginawa ko, epoxy ang dinikot ko dyan sa may radiator ko na may butas. So okay naman siya ngayon, guys. Gumagana naman siya at hindi na tumatagas yung butas, no. So ayun lang yung na share ko lang sa inyo kung paano ko yung butas niya ng radiator ko. Yan, nakita nyo naman, hinalo-halo ko lang yan kasi papahid ko lang yan sa may butas, guys. Effective naman siya ko. Kaya kung mabutasan kayo ng radiator, guys, wag na kayo magpahinang kasi kaya naman ng DIY lang eh. So siyempre kailangan malawak lang ang utak mo kung isipin mo kung paano maagawa ng maayos. So ayan yung naisip ko. So ginawa ko siyang pandikit dyan sa may radiator. Actually okay naman siya ngayon, guys. Ginagamit ko pa rin siya ngayon, hindi ako nagpalit. Kasi kung magpapalit ka, guys, napakamahal, grabe ng radiator. Kung kaya mo naman resolbahan mo na lang. Kasi hindi naman sa pinagtitipid ko kayo, kung may pera kayo, palit na lang kayo. Kumbaga binibigyan ko lang kayo ng pwedeng lunas kung anong sira ng radiator, kung anong pwede nyong gawin pagka may mga butas. So ayan, kita nyo, tinidikit ko yan, kung nakikita nyo naman. Dinadahan-dahan ko lang kasi pag natuyo naman yan, guys, parang parang siyang semento na napakatigas, grabe. Ngayon ninawakan ko kasi siyempre umiinit yung radiator ayun yung sa makina, papalamig, pero umiinit siya siyempre kasi nga yung singaw yan, pag umiinit yan titigas yan, guys, titigas na parang bato, grabe, sobrang tigas. Sinawakan ko ngayon, parang sisilsilin mo siya ng bakal bago matanggal sobrang tigas niya. Tapos success naman talaga yung ginawa natin, guys, na DIY dyan. Ayan kung nakikita nyo, ayan, dalawa yung butas nga pala niyan, guys, kabilaan kasi yung dinikit dyan ng pinagawang ko, ang mahal pa ng singil, 350, parang plastic lang na pinatong, 350. Nabubutas din, pag tumatagal nabutas din, natatanggal siya, nagkaroon siya ng biak. Kaya ayan, nag DIY na lang ako, kaalaman, isip-isip lang, parang lang, palawakan mo na isip mo kung ano pwede. Ay nakita ko, epoxy steel, pwede yan sa guys, high temp yan yung epoxy niyan, pwede yan sa mainit, kaya kaya maganda siya. So sinubukan ko siya kung kasi ito na yung last chance ko na sabi ko pag di gumana, so palit talaga tayo ng ng bagong radiator. So ayan, kaya sinubukan ko, last na subok ko, sabi ko try ko gumana naman, okay naman siya, success naman. So ayun lang yung tips na may bibigay ko sa inyo, guys, napakaganda. So bye bye.